probinsya ng San Roque ay isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Malayo sa ingay at bilis ng syudad. Ang mga araw doon ay mabagal. Ang mga gabi ay tahimik at ang mga kwento ng matatanda ay tila mas buhay kaysa sa mga balita sa telebisyon. Dito ipinadala si Miguel, isang 20 anyos na estudyante na mula sa Maynila upang alagaan ang kanyang Lola Elena. Si Lola Elena ay matagal nang may sakit. 1 taon na siyang nakaratay sa kama. At sa bawat araw na lumilipas ay tila lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Ang balat ay kulubot na tila pinatuyong dahon. At ang kanyang mga mata, iyon ang pinaka nakakabahala. Malaki, dilat at tila salamin na walang buhay. Lagi lang nakatitig sa kung saan. Kunin mo na. Kunin mo na. Bulong ni Lola Elena na halos hindi na marinig. Sa bawat pagkakataon na lalapit si Miguel sa kanya. Sa simula, inaakala ni Miguel na ito ay delusyon lamang ng matanda, bunga ng matinding sakit. Ngunit habang tumatagal, ang mga salitang iyon ay tila nagiging isa ng utos o isang mabigat na pakiusap. Ang bahay ni Lola Elena ay luma na. Gawa ito sa kahoy at kawayan. Sinubukan ni Miguel na linisin ang bahay, buksan ang mga bintana. Ngunit ang amoy ay tila nakakapit na sa bawat sulok nito. Ang mga kamag-anak ni Miguel sa probinsya ay madalas namang dumadalaw. Ngunit ang kanilang mga muka ay laging may bahid ng pag-aalala. Kakaiba ang mga tingin nila at ang mga bulungan. Minsan, narinig niya ang kanyang tita Susan at tito Andy. Nagbubulungan ang mga ito. Hindi pa rin bumibitaw. Ayaw pa rin umalis. Baka totoo nga. Ano pong pinag-uusapan niyo, Tito Andy? Tita? Takang tanong ni Miguel nang minsang makorner niya ang mga ito. Nagulat si Tita Susan niya. Mabilis itong nag-iwas ng tingin. Wala yun, Miguel. Ngunit hindi siya kumbinsido. Halata niyang may itinatago sa kanya ang kamag-anak. Nagtataka din kasi siya kung bakit ayaw ng nanay niya na pumunta siya doon. Isang gabi, nasa sala siya nun. Nakaupo, paminsan-minsang sinisilip ang kanyang Lola Elena sa kwarto nito. Nakatulala lang siya. Iniisip niya na saglit lang naman siyang mag-aalaga at makakabalik na siya sa pag-aaral niya. Nawalan kasi ng trabaho ang pareho niyang magulang. Walang ipon, kaya nahirapan siya talagang igapang sa kasalukuyang semester niya. Nung malaman ng kanyang tito Andy ang kalagayan niya, ay binigyan siya nito ng pag-asang makatapos. Kaya lang ay kailangan niyang huminto pansamantala ng kalahating taon para alagaan ang kanyang lola sa probinsya. Kalahating taon lang. Pag-ulit niya sa sinabi ng tito niya. Pagkatapos daw noon ay ito na ang sasagot sa tuition niya hanggang siya ay makatapos. Walang pag-aatubiling pumayag siya sa offer ng tito niya. Kahit pa pinipigilan siya ng kanyang ina, hindi siya nagpatinag. Natigil siya sa pag-iisip nung biglang gumalaw ang lola niya. Napatingin siya doon at nakita niya itong nakaupo na sa higaan. Tumayo siya at pinuntahan ito. Lola? Hindi niya alam kung anong naging sakit ng kanyang Lola Elena, pero hindi na nito kaya pang tumayo mula sa kanyang higaan. Hindi siya nito pinapansin dahil parang hindi na rin nakakakita. Maski ang makausap ito kahit papaano, hindi niya magawa. Naisip niya tuloy na baka yun ang dahilan kung bakit ayaw ng mga tito at tita niya na alagaan ang matanda. Dahil masakit para sa kanila na makita ang sitwasyon nito. Kinabukasan, habang pinupunasan ni Miguel ang mukha ng kanyang lola, muling bumulong ang matanda. Kunin mo na.
Ang kanyang mga mata ay mas dilat pa kaysa sa dati. Napahawak ito sa braso niya ng mahigpit habang unti-unting bumubuka ang bibig ni Lola Elena. Kinabahan si Miguel. Hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya noon. Kinablot niya ng malakas ang braso na hawak ng kanyang lola. Tumayo malayo sa higaan. Saglit niyang pinagmasdan ng lola niya na tila inaabot siya. Mabilis na siyang lumabas sa silid nito at isinara ang pinto. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang mama. Hello, Ma? Ma? Ba't parang may kakaiba kay Lola? Parang may gumagalaw sa loob ng bibig niya. Kabadong sabi ni Miguel. Tahimik lang ang kanyang ina sa kabilang linya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, narinig ni Miguel ang isang malalim na buntong hininga. Miguel anak, sinabi ko na kasi sa iyo na huwag kang pumunta dyan. Medyo naiiyak na sagot ng kanyang ina. Ikinuwento ng kanyang mama ang isang matagal ng lihim ng kanilang pamilya na si Lola Elena ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang aswang. Napasahan lang daw ang kanilang nanay noong bata pa sila, pero hindi nila alam kung anong klaseng aswang ang nanay nila. Basta ang alam nila, hindi daw siya yung klase na kumakain ng sanggol sa sinapupunan. Pero bukod doon ay hindi na nila alam kung anong klaseng aswang naging ang kanyang nanay. Ang sabi lang ng lola niya noon ay napasahan daw ito ng itim na sisiw. Ang sisiw na yon ang dahilan kung bakit hindi siya mamatay-matay. Dahil kailangan niyang maipasa ang pagiging aswang niya. Paliwanag ng kanyang ina. Hindi siya makakapasa sa kabilang buhay hanggat hindi niya naipapasa ang kanyang kapangyarihan sa isang tagapagmana. Kaya sinasabi ko na sa'yo na huwag kang pumunta dyan. Apakatigas ng ulo mo eh. Naramdaman ni Miguel ang kilabot na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Kalahating taon. Naalala niyang sabi ng tito niya. Pero may ilang buwan pa ako dito, Ma. 4 na buwan pa. Parang nanghihinang sagot niya sa kanyang ina. Napapapikit na lang ang kanyang nanay sa kabilang linya. Huminga ng malalim at saka muli itong nagsalita. Anak, maipapasa ang itim na sisiw gamit ang bibig. Mag-ingat ka. Palagi mong tatandaan na huwag mong bubuksan ang iyong bibig kapag malapit ka sa lola mo. Huwag mong hahayaan na makapasok sa iyo ang itim na sisiw. Naging mahirap para kay Miguel ang mga sumunod na araw. Awang-awa siya sa Lola Elena niya, pero hindi niya kayang tanggapin ang responsibilidad na ito. Nag-iingat siya palagi kada lilinisan niya ang kanyang lola at nagkukulong na siya sa kanyang kwarto pagkakatapos. Ang mga mata ng Lola Elena niya ay palaging nakatitig sa kanya. Malalim at tila walang talukap na parabang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang bulong na "Unin mo na" ay tila lalong lumalakas sa kanyang pandinig. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagsimula na siyang mangayayat. Lumalim ang kanyang mga mata at nagiging maputla ang kanyang balat. Napadalas ang bangungot niya. Panaginip kung saan hinahabol siya ng isang itim na anino ng malaking ibon na may matatalas na kuko. Pilit itong pumapasok sa kanyang bibig. Unti-unti na siyang nilalamon ng takot sa bawat araw na dumadaan. Nagsimula na siyang tanungin ang sarili niya kung anong mangyayari kung hindi niya susundin ang pakiusap ng kanyang Lola Elena. Pero mas nakakatakot pa rin sa kanya kung susundin niya ang pakiusap nito. Isang gabi, narinig ni Miguel ang malakas na kalabog mula sa silid ng kanyang Lola Elena. Dali-dali siyang tumakbo papunta doon. Nakita niya ang lola niya na nakahiga sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata
tila lalong lumalaki. Kunin mo na, Miguel. Kunin mo na. Bulong ng kanyang lola Elena na ngayon ay may kasama ng pag-ungol. Nakabukas ng malaki ang bibig nito. Mula doon ay kitang-kita niya ang ulo ng isang itim na sisiw na lumalabas mula sa lalamunan nito. Malikot na parang nagpupumiglas para makalabas. Biglang umalingasaw ang mabahong amoy sa loob ng kwarto ni Lola Elena. Pero imbes na tumakbo palayo, ay parang hinihila siya ng kanyang lola papalapit dito. Nang hina siya nun, gusto niyang pigilan ng lola niya sa pagbasa ng sumpa sa kanya. Pero nang tignan niya ang mga mata ng kanyang lola na tila humihingi ng tulong sa kanya, ay napaiyak na lang si Miguel. Lola, anong gagawin ko? Bulong ni Miguel. Nanginginig siya sa takot. Pero sa isang iglap ay tila nagkaroon ng kakaibang lakas ang lola niya. Hinawakan nito ang kamay ni Miguel. Matalim ang mga kuko nito at nangingitim. Hinila niya si Miguel papalapit sa kanya. At sa isang mabilis na galaw, itinapat niya ang kanyang bibig sa kanyang apo. Nagulat si Miguel. Sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi pangkaraniwan ang lakas ni Lola Elena. Sa pilitan nitong ibinuka ang bibig niya, naramdaman niya ang isang malamig, malansa at gumagalaw na bagay na pilit na pumapasok sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay mas lalo pang tumindi at naramdaman niya ang matinding kilabot na bumabalot sa buo niyang katawan. Sinubukan niyang isara ang kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang pagdulas ng isang bagay sa kanyang lalamunan. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang tiyan at pagkatapos, isang kakaibang init ang umalat sa kanyang buong katawan. Nagpaikot-ikot siya sa sahig hanggang sa naramdaman na lang niya ang pagbitaw ni Lola Elena. Nakita ni Miguel ang pagbabago ng mukha ng matanda. Unti-unting nagsara ang mga mata nito at nakita niya kung papaanong napayapa ang mata ng kanyang lola. At ang kanyang huling hininga ay isang mahabang buntong hininga na tila ba sa wakas ay makapagpapahinga na rin ito. Ngunit para kay Miguel ay nagsisimula pa lamang ang bangungot. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan hanggang sa hindi niya nakinaya ang sakit. Inimatay na lang siya sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang Lola Elena. Kinabukasan, nagising na lang siya na nasa kwarto. Lumabas si Miguel kahit na hinang-hina siya sa nangyari sa kanya. Nakita niya sa salas ang mama at mga tito niya, mga pinsan at pamangkin sa side ng mama niya. Nung magkatinginan silang mag-ina, ay naluha na lang silang pareho. Alam nilang lahat ang nangyari. Nilapitan siya ng mama niya at niyakap. Nilapitan din siya ng tito niya at tinanong kung kumusta siya. Hindi siya sumagot dahil pakiramdam niya ay sinet up siya ng kanyang tito. Dahil sigurado siyang wala sa mga ito ang gustong tumanggap sa pamana ng kanyang lola. Sa mga sumunod na araw, ang pamilya ni Miguel ay nagdalamhati sa pagpanaw ni Lola Elena. Kapansin-pansin ang pagbabago kay Miguel. Wala itong kibo buong araw, ni hindi niya masyadong kinakausap ang mama niya. Wala din siyang ganang kumain. Madalas ay nakikita na lang niya ang sarili na naglalakad ng walang direksyon sa gabi. Para siyang may hinahanap. Nagugutom siya. Nauuhaw sa hindi niya malaman kung ano. Hello Miguel, condolence sa iyo at sa pamilya mo. Napatingin siya sa nagsalita. Si Marie, isa ito sa mga nagbigay ng pahiwatig ng pagkakagusto sa kanya. Tinanguan niya lang ito bago mabagal na naglakad palayo. Pero nabigla siya nung bigla itong kumapit sa braso niya.
At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla niya din itong hiniklat sa braso, isinandal sa pader. Inamoy-amoy niya ang leeg ni Marie na ikinatuwa naman ng babae. Doon niya napagtanto kung saan siya nauuhaw. Niyakap niya si Marie at hinawakan ang ulo nito para hawiin ang ilang buhok na nakatakip sa leeg ng babae. Bangong-bango siya kay Marie. Nung hihiwain niya na sana ang leeg nito upang inumin ang dugo mula doon, ay bigla siya nitong itinulak palayo. Sabay sabi nito na may alam akong lugar. Napangiti si Miguel. Hinayaan niya ang babae kung saan siya nito dadalhin. Ilang araw ang lumipas. Sa mismong araw ng libing ng kanyang lola Elena, kumalat ang isang balita na mayroon daw natagpuan na katawan malapit sa ilog. Babae, at para daw itong nilapa ng mabangis na hayop. Hindi na yun pinakinggan pa ni Miguel. Pinakatitigan na lang niya ang kabaong ng kanyang lola na unti-unti nang ibinabaon sa lupa. Ang itim na sisiw ay naipasa na. Ang pamana ni Lola Elena ay nasa kanya na. At sa bawat gabing lumilipas, ramdam ni Miguel ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagbabago mula sa isang ordinaryong estudyante tungo sa isang nilalang na may nakatagong sikreto. Isang nilalang na naghahanap ng sarili nitong tagapagmana dahil ang kwento ni Lola Elena ay natapos na.